Hello, ako si Madam T at ito yung reading natin for the sign of Libra. Summarizing Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Pwede kang hindi makarelate or makarelate dito sa reading pero hindi 100%. Pwede ka rin hindi makarelate. Pag hindi ka nakarelate, ibigay mo sa ibang reading. Okay lang yon. May mga next reading pa naman tayo. If you want, feel free to check na lang yung ating pinaka-channel para doon sa ibang mga videos na na-upload na kung hindi ka nakarelate dito. Kung gusto mo akong kunin as your living guide, gusto mo magpabook ng personal reading, Madam Space P Space pa sa dulo. Yan yung Facebook page namin. Or simply type Libra Philippines. Ayan, nalabas din yun. And, yeah, pwede ka daw mag-message. Kung hindi ka makapag-message kasi yung iba, they're having hard time na mag-message, no? Mag-comment ka sa pinaka-profile pic. Ayan, para mas mapansin ng admin yung message mo or yung comment mo and then sila na lang ang magme-message sa'yo. Okay, mag-comment ka na lang kung na gusto mo pa-book ng personal reading. And yun, I highly suggest sa profile pic kasi pag sa pinaka-post, marami pong nagko-comment doon so maaari pong hindi mapansin or matabunan. So, doon po sa profile pic kayo mag-comment. Let's start. We do have here the 9 of Hearts. Libra. 4 of Hearts. Ang daming options sa'yo dito pagdating sa bagay na magbibigay sa'yo ng stability. Maganda to with the 7 of Clover. Ikaw ngayon ang may choice. Ikaw ngayon ang may choice. Yung iba sa inyo, maybe you do have a lot of sources of income or maraming offers sa'yo pagdating sa career. Yung iba, pwedeng meron na nagbibigay ng stability sa'yo ngayon and then meron pang another offer or merong nasa gilid lang na parang um, pag tinuunan mo ng pansin, magbibigay din sa'yo ng money to. So, you do have a lot of choices. And the 7 of Clover, parang ito kasi nakikita ko ito as ikaw yung driver eh. 'Di ba? Ng sasakyan, no? When you're the driver, you have the will, no? Kung saan mo gusto pumunta, kung anong gusto mong tahakin, anong gusto mong landas na tatahakin mo, nasa iyo ang desisyon kung saan mo ipipihit ang manibela ng buhay mo, no? So this could be you, na meron kang mga choices ngayon, na meron kang mga bagay ngayon na pag tinuunan mo ng pansin, pwedeng magbigay ng stability sa'yo. Okay? So, yeah. This is good. Six of Hearts is here. Yung iba sa inyo, you're dealing with the past or you're still thinking about the past person. Jack of Hearts, yeah. Lalo na kung may child or children na involved sa inyo or maybe lalo na kung may childhood memories kayo nitong person na to. Like, hindi mo pa rin siya makalimutan or hindi kayo magkalimutan sa isa't isa kasi still you are each other's special someone or yeah, may past tayo nakukuha dito. Especially kabataan na energy. Okay. So, minom lang ako ng tubig, guys. Or yung iba, kung walang past energy or walang kabataan na energy sa inyo, this could be, past person, pero pwedeng may child na involved sa inyo, pwedeng may anak kayo, or may anak ka, may anak siya na parang close kayo sa mga bata na yon. Anyway, bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. May batang involved or may childhood memories kayo, whichever. Saan ka man nakarelate. So, sino yung person na kakonect mo? Kaamoy ako ng alak. I don't know kung inom ka ba or may someone na kasama mo na uminom or what. Or kadadaan mo lang sa inuman. This could be a reading. Okay lang yun kahit hindi. 8 of Diamonds, Queen of Diamonds. So, this person is focusing sa money, career. Money focus niya, no? Pwedeng alam mo yun na may pagka workaholic or mukha. Sabihin na natin mukhang pera, tanto.
And then, in a way, with the King of Hearts, King of Diamonds, pwedeng, kasi masyado siya professional or, importante ang money sa kanya. Importante na magkaroon siya ng growth or gusto niya magkaroon ng growth financially. Three of Diamonds is here. Yeah. So, pwede nagkaroon ng pag-aaway sa inyo in the past or naging magulo yung disconnection sa inyo, nagkaroon mga arguments, whatever. But, anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? The Joker is here and the Nine of Diamonds. Nine of Spade. So, meron na tayong tatlong 9, no? That is an angel number for you. 8 of Clover. 10 of Spade is here. 4 of Spade. Parang may problem pa sa connection or communication. Hindi pa siya, ayan o, 8 of Spade. Queen of Clover. So, pero ito, may problema sa connection or communication. Pero gustong-gusto niya mag-take ng action dito with the Queen of Clover. The Joker is here. So, nakikita natin you're willing na mag-take ng risk. Regarding maybe, hindi man malaki ang risk, it could be regarding sa communication in yung person na to. Kung hindi nga okay yung communication. And with the Nine of Spade, I'm feeling like merong mga problem ka ngayon na pinagdadaanan. Pero, kasi may angel number na nagpakita dito na 999. So, it could be malapit na matapos ito. Kasi meron pa tayong angel number na 888 tapos 444. It could be problem regarding career or stability. Pero nakikita natin medyo mas mag-workout na ito or magiging mas maayos na ito para sa'yo. Tapos with the 8 of Clover, okay. So, nakikita natin, marami kang, ang tawag dito, family na nakasupport sa'yo. So, it's like, kung ano man yung mga problema mo, nakikita natin, makakaya mo yun, masusolusyonan mo yun. Kasi, may mga pamilya ka nakasupport sa'yo eh, di ba? So, napakadali para sa'yo na masolusyonan or ma-actionan itong mga bagay na to. Hindi mo na kailangan mag-isip ng igi or what. I can see you na nakakayanan mo or nalalagpasan mo yung mga bagay na pinoproblema mo. So, pero kasi yung iba sa inyo mataas ang ego eh. Nakikita natin yan. Na nagiging dahilan kung bakit parang, nga, kaya mo solusyonan. Pero, alam mo, may mga tao na dyan sa paligid mo, as much as possible, ayaw mong humingi ng tulong or ayaw mong lumapit sa kanila. That's the energy. Although, alam mo, kaya mo namang solusyonan. Mag-isa, ito kasing problema mo, kaya hindi mo ginagawa yan. Okay? Pero may nakikita tayong problem na malapit na matapos sa'yo. Tapos, the 8 of Diamonds, 8 of Spade, and the 8 of Clover. Okay. Person nakakonect mo. Nakikita natin siya as, may problema din siya ngayon. Lalo na nung nagkaroon ng separation or pagkakalayo sa inyo, lalo siya ng problema. Ganun yung energy. And with the 4 of Spade, wala lang siya magawa. And I feel like ito rin yung dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon problem ng connection. Well, I feel like hindi niya kaya. May problem pa pagdating sa connection or communication eh. Kasi nandun yung kagustuhan nga niya with the 8 of Queen of Clover na makipag-connect or communicate sa'yo. Andun yung willingness niya na sana maging possible. Ang naririnig kong words is, I want you back. So, that's the energy. So, what will happen in the near future for the both of you? 5 of Hearts, 10 of Clover, King of Hearts, Queen of Spade. What's with the 5 of Hearts and the 10 of Clover? 7 of Diamonds. What's with the 7 of Diamonds?
Three of Hearts and the Three of Spade. Eto meron tayong nakikitang problem na sabi ko malapit na matapos sa buhay mo. Pero, wag kang mag-expect ng sobra. Yun lang yun eh. Kasi hindi ka magiging happy talaga sa buhay mo kung ikaw lagi kang magkakaroon ng paghahangad ng more sa kung ano yung meron na or kung ano yung nagiging outcome. Kumbaga makontento ka na muna sa kung ano yung meron, kung ano yung nandyan na, kung financially kung ito naman ay steady, slowly man ito but steady, okay naman. Doon na muna tayo as long na okay naman, gumagalaw naman at hindi talagang walang-wala. Or as long na nakakayanan. And kasi once na naghangad ka ng more, tapos hindi mo nakuha yung outcome or yung gusto mong more na yon, there's a possibility for you na malungkot. Five of Hearts is here. So, ano ang ibig sabihin nun? Ang magbibigay lang ka ng kalungkutan sa'yo is ikaw din kapag nag-expect ka na. So, ang advice is huwag ka masyadong mag-expect. 'Di ba? Tinutukoy ko dito financially. Sa person mo, ganun din. Sa love. Don't expect anything from someone. 'Di ba? Kasi yun lang naman talaga makakapagpalungkot sa'yo if you expect something eh. 'Di ba? Kung ano yung dumating, yun na yun. Kung ano yung wala, ayaw mo lang. Huwag kang mag-expect na ng dadating to, gagawin to, ganyan, mangyayari to. Paano kung hindi? Di, wala, di ba? Magkasya ka na muna sa kung ano yung mga nandyan na dumadating. Just keep on manifesting, pero, di ba? Okay naman yung manifestation na tinutukoy pagdating sa money, finances. Pagdating sa person, I can see new love paparating. Jack of Spades is here. Why do I get this feeling na kung ikaw ay nagkaroon na ng connection na matanda or mas may edad sa'yo, this time ito mas magiging mas bata siya compared dun sa person na kakonect mo in the past na matanda. Pwedeng ito yung person na makipagtulungan or magbigay ng growth sa'yo, makikipagtulungan siya. Eight of Hearts is here. Yan. Bubuo siya ng future with you na magiging dahilan para sa'yo na ikaw ay mag-grow through the help of this person. There's a new beginning. Hindi lang sa love, money is involved dito. Like, may partnership, may enough na connection sa inyo para mag-work at like, para mai-inspire ka dahil sa tulong nitong person na to. Na magiging dahilan para ikaw ay mag-grow at maghilom kung ano man yung mga sugat mo financially. Yun yung feeling. Lalabas or dadating itong person na to na may usapin regarding finances, etc. Tapos ito yung magbibigay ng dahilan or magbibigay ng growth sa'yo. Tapos from that, pwedeng may ma-develop sa inyo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.